Isa siyang matapang, kinatatakutan at iniiwasan ng mga taong may kasalanan sa kanya. Si Darion Silva ay binatang halos nasa kanya na ang lahat, kapangyarihan, yaman, babae at ang mga naisin nito. Bukod kasi sa pangarap ito ng mga kababaihan, ay isa rin itong sikat na tao. Si Darion kasi ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kasino sa Maynila, na may sangay na rin sa ibang bansa tulad ng Singapore at Thailand. Ngunit sa karangyaang taglay, ni minsan ay hindi pa ito nakaramdam na ma-inlove. Ngunit paano kaya kung isang araw, bigla na lamang niyang maramdaman ang pakiramdam na ito sa babaeng na-rescue nito mismo sa isang aksidente. Hindi naaalala ng dalaga ang pangalan at kung taga saan ito dahil sa pagkabagok ng ulo. Nawalan ito ng alaala. Kaya walang ibang nagawa si Darion kundi ang iuwi ito sa sariling mansyon. Ngunit ang akalang simpleng pagtulong ay biglang nag-iba. Hindi niya kasi inaasahang mai-inlove siya dahil sa kagandahan ng dalaga. Ngunit paano kung bumalik bigla ang alaala nito at hindi lang pala ito simpleng dalaga, kung hindi anak ng isang mafia lord na siyang tanging iniiwasan ni Dario na makalaban? Ipagpapatuloy pa kaya niya ang nararamdaman? O puputulin na lang bigla dahil sa nalaman? Ating alamin ang buong kwento. The patient is safe now. Hindi siya sumagot at nanatiling nakafocus sa nagsasalita. In the meantime, kailangan na lamang maobserbahan ng asawa mo. Doon tumaas ang kanyang kilay. Wait, what did the doctor says? Wife? Ngunit kahit nag-react ang isip niya, hindi man lang niya itinama ang sinabi ng kausap. Para kasing hindi naman big deal ang sinabing iyon ng doktor. Beside, walang mawawala sa kanya. Thanks, Doc. Ngumiti ito matapos sabutin ang kamay niya. It's my pleasure, Mr. Silva. Nang makaalis ang doktor, dumiretso siya sa silid ng babae. Hindi niya kilala kung sino ito o kung bakit ito na-aksidente. Ngunit nang madaan sila kanina sa bahaging iyon ng kalsada, kita na lamang niyang wala na itong malay. Mukhang nakalakad pa ito ng ilang metro bago nawala ng ulirat dahil malayo na ang babae sa wasak na sasakyan na gumulong pa sa gilid ng highway. Mukhang ang driver ng sasakyan ang nakita niyang wala ng buhay kanina at hindi niya alam kung sino ang isa. Ngunit sa banta niya, bodyguard iyon ng magandang babae. Animoy natigilan habang titig na titig sa babaeng natutulog sa hospital bed sa mismong harapan niya. Napakaganda nito kahit halos buong ulo ay may bandage na nakaikot. May sugat ang ulo nito kanina. Siguro iyon ang dahilan kaya ito nawala ng malay. Napakaamo ng mukha ng babae. Malasutla ang kutis at singkit ang mga mata. Balingkinita ng katawan. At, Boss Darion, Mr. Salvacion wants to talk to you. Ni hindi niya nilingon ng tauhan sa likuran niya. Tell him I'm busy. Seryosong sagot niya. Pero boss, kailangan daw po kayong... Just tell him that I am busy. Madiin niyang usal. Yes boss, kayo po ang masusunod. Maya-maya, narinig niya ang paglapat ng pinto. Lumabas na marahil ang tauhan. Nang magsawa sa pagmamasid sa dalaga, naupo siya sa couch. Nang maisandig na niya sa headboard ng couch ang ulo, sandali siyang pumikit. Ngunit hindi man lang iyon nagtagal nang maramdaman niya ang kaluskos sa unahan. Natumba ang dextrose stand kaya dali-dali siyang tumayo at ibinalik iyon sa ayos. What the? Bakit ba narito ko? Naiinis man, inayos pa rin ni Dario ng bagay na yun. Nang maibalik sa dati, muli sana siyang babalik sa upuan. What the? Tinakot mo ko. Sa lakas ng mura niya, napaatras ang babae. Nagising ito't hindi man lang niya napansin. Who are you? Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Nagulat siya pero tahimik lang ito na umayos ng tayo. You don't remember? Umiling ang babae. Huwag kang lalapit. Sino ka ba? Bakit nandito ako? Stop! Baka mahulog ka. Sa bilis ng kamay niya, kaagad niya itong nahawakan sa braso at napigilan niya itong mahulog sa gilid ng kama. Get off me! Singhal nito at pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Okay fine, I will. But please, stop moving dahil baka... No, umalis ka. Hindi kita kilala, alis. Parang gusto niyang layasan na lang ito't kalimutan ng babae. Pero parang nag-aalala naman siya. At nang makita niya itong umiyak, tila naawa siyang bigla rito. My name is Darion Da Silva. How about you?
Kahit hindi niya ugali ang magtimpi, himalang nagawa niya. Maging siya ay nagulat rin sa naging pagtugon. Naghintay si Dario ng sagot, ngunit nakayuko lang ito sa puwang ulo. Maya-maya, nagsimula na itong umiyak dahil hindi nito maalala kung ano ang pangalan. Please calm down. Lumapit siya pero bigla itong nagwala. I said calm down, baka mapano ka. Sa inis niya, hindi niya na napigilan ang sarili. Ngunit nang titigan siya nito sa mga mata, parang bigla rin siyang nakonsensya. He's not like this. Anong nangyari sa kanya? Parang pati sarili niya hindi na rin yata niya kilala ng mga oras na yun. Tuloy-tuloy ang pag-iyak nito, dahilan para magpatulong na siya sa nurse at doctors. Ipaliwanag niyo lang, sir. Yakapin niyo siya para maramdaman niyang nariyan kayo para sa kanya. You don't need to shout dahil mas mahihirapan itong tanggapin na sandaling nawala ang alaala nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wait, what? Amnesia? Yes, sir. Nagkaroon siya ng panandaliang amnesia. But in no time, babalik din yan. Ang kailangan lang, ipaalala mo ang... How can he do that? Hindi niya kilala ang babaeng ito. Yakapin mo lang ang asawa mo, sir. And I know everything will be alright. Para yatang nagsisi siya kung bakit niya pa pinakailaman ng babaeng ito kanina. Dahil ngayon, nalagay siya sa alanganing sitwasyon. Sumunod siya kahit pilit na pilit. Ito ang unang beses na may yayakapin siyang babae. Bitiwan niyo kung ano ba? Napakalakas nito na pati ang mga nurse hindi man lang makapalag sa dalaga. Para itong black belter kung gumalaw dahil dalawa na ang nakahawak, halos tumilapon pa ang mga ito. What kind of woman is she? Parang isang bihasa kung gumalaw. Tama na, baka masaktan mo sila. Lumapit siya at kahit patuloy ito sa paggalaw, hindi niya ayun alintana. Hanggang naabot ni Dario ng mga braso nito. Tsaka niya hinatak ang babae dahilan para bumunggo ito sa matipuno niyang dibdib. And there it is. He feels something in his stomach. Animoy may mga paru-parong nagliliparan doon. Sa bilis ng kabog ng puso niya, hindi alam ni Darion kung ano ang ibig sabihin at kung ano ang pakiramdam na iyon. Mag-iisang linggo bago inilabas ang dalaga sa hospital. Ginawa naman ni Dario ng kailangan to find the family of the woman, but wala namang kumukontak ni isa. So walang ibang nagawa ang binatang Mafia kundi ang iuwi ito sa mansyon nito kahit sobrang pilit lamang ang lahat. Ayaw naman itong abandonahin ang dalaga. Hindi naman siya ganoong klase ng tao. Kahit naman masama ang ugali ng binata, may natatago rin naman itong kabutihan. Salamat. Hindi ito sumagot at tinawag na lamang ang kasambahay nito na si Manang Miting para samahan siya sa silid niya. Manang, kayo na ang bahala sa kanya. Hindi ko siya kilala. So ikaw na ang bahalang magbigay ng pangalan pansamantala. Wika ng binata bago ito umakyat upang makapagpahinga. Naiwan siya sa living area. Inilibot niya ang mga mata at talagang namamangha siya. Parang mga kristalang chandelier na kumikinang sa ganda. Ang maliliit na bukelya na nagsisilbing liwanag. Napakalaking bahay, ngunit hindi siya halos nagtaka. Kahit karamihan sa mga yun ay purong mamahalin ng kagamitan na makikita sa buong paligid. Ariela, ikaw muna si Inday Ariela. Napatingin siya sa may edad na babae nang magsalita itong may galak sa muka. Po, anya rito. Sabi kasi ni Sir Darion, hindi ka raw makaalala. Kaya habang hindi mo pa kilala ang pangalan mo, ikaw muna si Ariela. Nakangiti ito kaya nahawa na rin siya. Ariela? Pag-uulit ng dalaga. O, diba? Mukhang sa mukha mo napakaamot ganda. Ang puti-puti mo rin, para kang isang prinsesa. Hindi niya alam dahil parang na-blackout ang kanyang utak. Pero huwag kang mag-alala, Inday Ariela. Babalik din yan. Sa ngayon, hayaan mo muna na makagawa ka ng mga bagong memorya. Ang lumanay ng tinig nito, parang lolang-lola ito para sa kanya. Di halika na, Inday Ariela. Sasamahan kita sa itaas. Huwag kang mag-alala. Mabait yon si Sir. Sadyang suplado lang yon. Pero sinisiguro kung mabait yon. Umiti siya nang akayin siya nito paakyat nang paikot sa hagdan. Kulay ginto pa ang mga harang nun. Parang totoong ginto nga talaga. Ito ang silid mo. Pagpasensyahan mo muna, Inday Ariela ha. Wala kang gamit kaya nagpa siya akong bigyan ka ng susuotin. Huwag kang mag-alala. Bukas kapag namalengke ako, ibibili kita sa ukay-ukay na mga damit.
Magaganda yun kahit slightly used. Yung ibang hindi pa naman nagagamit dahil may tag price. Ipipili kita ng magaganda ha. Salamat po, Manang Mitring. Ngumiti ito. Walang anuman iyon. O siya nga pala, 7:00 ang hapunan. Sa ngayon magpahinga ka muna. Matapos mong maglinis ng katawan para mabawi mo ang lakas mo, Inday Ariela. Ngumiti siya at nagpasalamat na naman dito. Napakaganda mong babae. Sana ay makaalala ka na. Sambit pa muli nito bago siya iniwan sa silid na yun. Bago siya naglinis ng katawan, inilak niya ang pintuan. Parang otomatiko lamang iyong tumimo sa kanyang isipan. Kahit simpleng bagay ay bigla siyang napapaisip at hinalungkat ang mga gamit roon. Sinilip din niya sa bawat corner ng kisame dahil baka may nakatagong CCTV. Ngunit nang walang makita, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kakaiba naman ang instinct na iyon, maging siya ay namamangha sa sarili. Isang saya at blusa na bulaklakin ang nakita niya sa ibabaw ng kama. May kasama ring undies na hindi pa nagagamit. Small iyon. May tag price pa iyon na may tatak na soin. Ngumiti siya bago pumasok sa CR para linisin ang katawan niya. Hindi pa kasi niya pwedeng basain ang ulo dahil hindi pa magaling ang sugat niya roon. Nakatulog si Ariela matapos niyang magbihis at nagising siya dahil sa mumunting katok mula sa pintuan. Nang masulyapan niya ang bintana na nakahawi ang kortina, ay gabi na pala dahil madilim na sa labas. Hindi man lang niya iyon namalayan, napasarap yata ang tulog niya dahil wala nang amoy gamot siyang naaamoy sa silid niya. Inday Ariela, halika na't kakain na. Bumaba ka na para sabay na kayo ni Sir Darion. Sige po, Manang Mitring. Magalang niyang wika. Naunang tumalikod si Manang habang siya naman bumalik sa silid para magayos ng sarili. Kahit pang matanda ang suot niya ayos lamang, parang bumagay nga sa kanya. Yung animoy old-fashioned na mga kasuotan, mga kapanahunan ng mga lolo't lola. Pagdating niya sa baba, naroon na si Darion, ang lalaking tumulong sa kanya. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano, hindi siya nito pinabayaan. Magandang gabi, sir. Nahihiya niyang usal. Hanggat maaari, nais niyang suklian ang naging kabutihan nito sa pagtulong man lang sa mga gawaing bahay para hindi na rin siya maging pabigat dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siyang ganito. Sit down. Anito sa kanya. Hindi niya alam kung tumingin ito sa kanya pero sa tinig dito ay halatang seryoso. Mamaya na po ako, sir. Sasabay na lang po ako kay Manang. Malumanay niyang usal. Doon lamang niya ito tinignan at bigla na lamang siyang natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. Why? Mas masaya bang kasama si Manang Mitring kaysa sa akin? Umarko ang kilay nito matapos ng mga katagang yun. Po, hindi po sa ganun, sir. Why then? Hindi na lamang siya sumagot. Binalingan niya si Manang. Umiti ito at sumenyas na tumahimik at kumain na siya. Para wala ng argumento, sumunod na lamang siya rito. Tunog ng kubyertos ang tanging maririnig sa hapagkainan. Walang tinig, walang salita at walang pag-uusap na naganap. Seryoso lang ang katapat niya sa mesa habang ito'y kumakain. Manang, anong pangalan ang binigay mo sa kanya? Katatayo lang nito matapos ubusin ang juice sa baso. Nilingon nito si Manang Mitring. Ariela po, Sir Darion. Mahinang wika ng matanda. Otomatiko itong pumihit paharap sa kanyang dako. Ariela? Nagulat siya nang mahuli ang saglit nitong pagngiti. Not bad. Bagay sa kanya. I like it. Para siyang natuod sa kinauupuan nang marinig iyon buhat sa binata. Ariela? Tumayo siyang bigla. From now on, you can do whatever you want. Helping Manang is okay, but not too much dahil kagagaling mo lang sa hospital. Seryosong wika nito bago siya tinalikuran. Akala niya ay dediretso na, pero tila may nakalimutan kaya ito lumingon muli sa kanyang dako. By the way, I like your style. Tukoy nito sa suot niya. Nahiya tuloy siya bigla, para kasing hindi bukal iyon, may halong insulto yata. Be ready tomorrow morning. Sasama ka sa akin para bumili ng mga damit mo. Hindi na po, sir, ayos na po itong suot ko. Just wake up early, that's it. Nilingon niya si Manang. Nakangiti ito at nag-approve pa sa kanya. Tila hinuhuli yata siya ng matanda sa klase ng ngiti nito. Natapos na siyang kumain, si Manang ang nagayos ng mga pinggan at siya ang nagpunas ng mesa. Ngunit tatalikod na sana ito nang biglang nabitiwan ng matanda ang hawak.
Nakita niyang mahuhulog ang mga pinggan sa sahig, kaya otomatiko siyang pumihit paharap sa matanda. Mabilis na iginalaw ang mga kamay at isa-isang hinuli sa ere ang naglilipara mga babasaging pinggan. Nilingon niya agad si Manang. Okay ka lang po, Manang? Hindi ito nakasagot dahil sa pagkakatulala sa nakita. No need, dalawa na lang kayo. Yes, boss. Bumaling ang tauhan ng binata sa mga kasama nito. Narinig nyo? Dalawa na lang daw ang sasama. Ito si Hugo na kanang kamay ni Darion. Matangkad, malaki ang katawan. Halatang hinubog ng husto para sa ganitong trabaho. Ang proteksyon na ng amo. Mahaba ang buhok na laging naka-ponytail at may maasul na mga mata na parang isang banyaga. Hindi maitatago ang kagwapuhan nito, ngunit wala iyon kumpara sa kakisigan ng boss. Got in. Napukaw ang pag-iisip ni Ariela nang magsalita si Darion. Nilingon niya ito at seryoso itong nakatitig sa kanya. Nakaihugo kasi ang tanaw niya ng mga oras na iyon. Nakakunot ang noo nito bago ito nagbawi ng tingin. Nayuko siya nang mapansing tila galit ito at agad na pumasok sa backseat ng kotse katabi mismo si Darion. Ang sabi sa kanya, mamimili sila ng kanyang mga gamit. Kahit ayaw sana niya itong maabala ay wala na rin siyang nagawa pa. Mukhang sarili lang kasi nito ang pinaniniwalaan. Kadalasan ay nakakunot ang noo nito. Kung minsan, namamataan niyang halos magdugtong ang kilay. Hindi niya alam pero parang ipinaglihi yata ang binata sa sama ng loob. Sa bagay, sino ba naman ang magiging masaya kung mag-isa lamang sa buhay? Ang sabi ni Manang, bumukod raw si Darion. 2 taon na ang nakakalipas. Minsan bumibisita daw ang mami nito pero minsan lamang. Ayaw kasi ni Darion. Ang narinig niya kay Manang, nais daw kasi ng mami nitong ipakasal si Darion sa anak ng amiga nito. Kaya nga umalis ito't hindi na bumalik sa poder ng mami nito. Pumihit si Ariela sa dako ni Darion nang maramdamang tumigil ang sasakyan. Nasa parking area na pala sila ng building. Bumaba ang binata kaya sumunod na rin siya ng tahimik. Ayaw niyang magbigay sakit ng ulo rito hanggat maaari. Susundin na lamang niya ang lahat ng sinasabi ng binata. Dahil syempre, tinulungan siya ng binata kahit na hindi siya nito kakilala. Umiti siya ng lihim habang nakasunod sa likuran ng lalaki. Sa magkabilang gilid nito ay ang mga tauhan. Namamangha siyang tumingin sa harapan. Nasa isang mall sila at mukhang isang mamahaling mall iyon dahil halos lahat ng lumalabas at pumapasok halatang mayaman o may kaya. Good morning, sir. Otomatikong pumihit paharap ang mga mata niya nang marinig ang boses ng babaeng iyon. Kailangan ko ng mga damit para sa kanya. Seryosong usal ng binata. Nilingon pa siya ni Darion kaya't sinundan din ng tingin ng babae kung saan gumawi ang tanaw ng binata. Para po sa kanya, sir. Pag-uulit nito nang nakangiti. Hindi sumagot ang lalaki. Tinitigan nito ang babae ng ilang segundo bago ibinuka ang bibig nito. Hindi ka naman bingi, hindi ba? Napabawi siya ng tingin nang tila mapansin niyang napahiya ang babaeng sales assistant. Opo, sir. Anito, kaya iginiya na siya nito. Dito po tayo, ma'am. Sumunod siya ng tahimik habang inililibot ang mga mata sa bawat madadaanan. Ang gaganda ng mga damit, blouse, dresses, jeans at lahat ng uri ng mga damit. Una niyang nilapitan ang mga dress na nasa tabi niya. Napakaganda ng kulay na kanyang napili. Bukas iyon sa likod na may tali upang pwede mong i-adjust ang sukat ng damit. Miss, ito ang akin. Tinignan siya nito pero nagulat siya nang tinaasan siya nito ng kilay. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi bagay sa'yo yan. Ito na lang mas okay pa. Anito, sabay turo sa isang polka dots na saya. Alam niya naman kung anong damit ang type niya. Ito na lang, mas gusto ko kasi ito. Give me that. Ngunit bigla nitong hinuklit ang hawak niyang hanger na nakakabit doon ng dress na kanyang nais. Ang lumani ng tinig niya, ngunit ang suplada nito. Pilit siyang umiti sa kabila ng kabastusan na pinapakita nito. Tinalikuran niya ang babae at naghanap ng iba pang style ng damit. Nang makakita ng isa pang dress sa unahan, kinuha niya iyon at tumapat sa human size mirror. Pero natigilan siya nang mula sa likuran niya. Biglang itinulak ng sales assistant ng pasimple ang isang kumpol na mga nakahanger na jeans at tatama iyon sa kanya. Sa hindi maintindihang galaw, naiwasan niya iyon sa pagtalo ng mataas, tumapak sa pader at isang mabilis na pag-ikot sa ere. Tsaka siya lumapag sa mismong likuran ng bumagsak na mga paninda. Sa bilis ng galaw niya,
Maging siya ay namangharin sa ginawa niya. Ngunit nang makita niya ang babae, biglang nagliyabang galit sa kanyang puso. Ngunit itinago niya iyon at binalingan si Darion sa di kalayuan. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansing hindi ito nakatingin sa kanya. Pero si Hugo, natulala ito habang ang tanaw nasa mismong kinaroroonan niya. "Miss, are you okay?" Gusto niya itong sampalin, ngunit pinilit pa rin ni Ariela na magtimpi. Imbis na sumagot, tinalikuran niya na lamang ito dahil sa tinig nito, alam niyang peki lamang ang pag-aalala ng babae. Nakita niyang lumabas si Darion, mabuti na lang at hindi siya nito nakita kanina. Dahil baka kung anong isipin nun, kahit siya hindi rin alam kung bakit nakakaya niyang gumalaw ng ganun. Parang napakasimple lamang nun para sa kanya. Sino ba siya? At ano siya noon bago siya nagka-amnesia? Kailangan niyang malaman dahil sa mga naging galaw niya, hindi pwedeng isa lamang siyang simpleng babae. Dahil kung iisiping mabuti, hindi magagawa ng isang simpleng babae ang ganoong galaw. Kung siguro isa kang taekwondo or mga nagsasanay sa mga martial arts, baka may posibilidad pa. Naguguluhan siya. Hindi niya rin alam kung sino nga ba talaga siya. Napahawak sa ulo si Ariela nang maramdaman ng pagkirot nun. Pilit niyang ikinalma ang sarili. Mukhang mahihirapan siya dahil kahit ang mag-isip, sumasalungat din ang katawan niya. Isang sunod-sunod na paghinga ang ginawa niya. "What's wrong?" Nagulat pa siya nang mula sa harapan niya, tumambad si Darion at mas nagulat siya nang dumampi ang palad nito sa kanyang braso. Pilit niyang inayos ang sarili sa kabila ng pagkirot ng ulo. Malaki na kasi ang naitulong nito. Ayaw na niyang madagdagan pa ang utang na loob niya rito. "Hugo?" Tawag nito sa tauhan nang bumaling ito saglit sa likuran. "We need to go." Anito. Nakita pa niyang binuhat nito ng dalawang mga kamay ang 6 na malalaking paper bags na naglalaman ng mga pinamili niya. Hindi man lang siya nakapili dahil iyong lahat ay ang pinili ni Darion para sa kanya. Di bali na, kahit anong damit naman ay naisusuot niya. Mag-iinarte pa ba siya kung libre na nga itong lahat? Halika na. Muli nitong usal nang lingunin siya, tsaka siya inakay paalis. Hindi niya alam kung bakit pero ang mga palad nito, tila mga kuryenteng dahan-dahang dumadaloy sa katawan niya. Parang mas nahihirapan pa nga yata siya dahil akay siya nito. Tinignan niya itong saglit bago pilit inagaw ang braso sa binata. Mukhang naintindihan naman iyon ni Darion kaya agad itong bumitaw. Matapos bumitaw, mabilis itong humakbang patungo sa parking kung saan ang kotse nito para tuloy na hiya siya sa ginawa niya. Bago umuwi, may dinaanan pa silang building. Hindi na siya sumamat na natili na lamang sa sasakyan. Mukhang isa yung kumpanya. Kay Darion kaya yun. Naisip niya ngunit kahit kanino pa man, ano naman ngayon? May ilang sandali na ang nakakalipas nang lumabas si Darion ng sasakyan. Naiwan siya sa loob ng kotse kasama ng isa sa mga tauhan nito na nasa labas naman ng sasakyan at nakatayo. Binuksan niya ang bintana pero naalerto siya nang may kung sinong tao na nagmamasid mula sa di kalayuan sa kabilang bahagi ng kalsada. Hindi siya sigurado pero sa galaw at pagtingin nito mukhang siya ang tinitignan. Saglit lang naman ang pagtingin-tingin ng lalaki sa kabilang kalye dahil palapit na si Darion at Hugo. Muli ay nilingon niya ang lalaki. Sumakay ito ng itim na kotse. Hindi na rin niya inintindi dahil umusad na ang kotseng sinasakyan niya. "Here." Nagulat siya nang maibigay itong paper bag. Ipinatong iyon sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsalita at binuksan na lamang iyon. Cellphone? Kailangan mo yan. For emergency purposes only. Lalo na't hindi marunong si Manang Maitring gumamit ng telepono. Pero sir, hindi ko na po... I said, for emergency. Nothing else kaya tanggapin mo yan. Hindi na siya nakapagsalita nang tila galit ito. Hindi agad iyon binuksan ni Ariela. Pagdating na lang sa bahay, total naman, sino naman ang tatawagan niya gamit nun? Wala naman siyang naaalalang kamag-anak o magulang man lang. May SIM card na rin yan at nilagay ko na rin pati number ko. Anito tsaka ito na tahimik. Pilit niyang ikinalma ang sarili dahil para kasing nagkakarambola ang tibok ng puso niya. Lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Agad niya iyong binawi at binaling sa labas ng bintanang nakasarado ang atensyon. Hanggang sa pagdating sa mansyon ni Darion, hindi na siya naimik. Nauna rin siyang bumaba at humakbang patungo sa main door sa unahan. Masakit pa rin kasi ang kanyang ulo, pero wala siyang ibang sinabi kay Darion, baka kasi mag-alala pa ang binata.
Ngunit hindi pa man di siya nakakapang-apat na hakbang nang bigla na lamang siyang natumba. Ariela! Sa lakas ng boses ni Darion, narinig niya pa iyon at bago siya umabot sa simento, nasa lupa nito ang kanyang ulo. Ariela! Parang ang sarap pakinggan ng pagtawag nito. Naririnig pa rin niya ang tinig ni Darion hanggang sa mawalan na nga siya ng malay. Ariela, gising ka na. Dahan-dahan siyang bumangon at sunod-sunod na kinusot-kusot ang mga mata. Inilibot ang paningin sa paligid. Mukhang nasa silid lamang siya. Tumingin siya kay Manang Mitring na nasa gilid lamang ng kanyang kama. Nagugutom ka na ba? Ikukuha kita ng tubig, gatas o juice. Anito't nayuko siya. Ayos lang, Manang. Ilang oras na po akong tulog. Gumalaw ito't hinawi ang kortina ng bintana. Kaninang umaga pa, 6 na oras na, ano bang nangyari? Tanong nito sa kanya. Ang naaalala niya'y bigla na lamang siyang nahimatay kanina habang patungo siya sa loob ng bahay. Manang, si Sir Darion po. Biglang tanong niya nang maalala ang nangyari. Si Sir, nasa library. Kagagaling lang niya rito. Tinanong kung gising ka na sabi ko hindi pa nga. Tinanong niya ako kung dadalhin ka na daw ba sa hospital. Pero ilang sandali naman may kausap na ito sa cellphone niya. Nagtanong tungkol sa kalagayan mo. Maayos ka na ba? May naaalala ka na ba? Hindi na masakit ang kanyang ulo. Parang natulog lang naman siya tapos gumising. Pero ang tanong ni Manang kung may naaalala na siya. Wala. Wala siyang natatandaan. Umiling siya habang nakayuko. Maging siya ay umaasa na kahit papaano ay may bumalik kahit kaunti sa kanya mga alaala. Pero wala talaga. Ayos lang yan, Inday Ariela. Babalik din yan. Inakay siya nito. Gusto mo bang kumain? Nginitian niya ang matanda. Opo, nagugutom na po ko. Aniya, tsaka sila sabay na lumabas ng kanyang silid. Sige, paaminin ninyo. Hindi pwedeng may nagbabantay sa mga kilos ko. Ilang buwan na akong wala sa samahan, pero may mga tao pa rin na nais akong ibagsak. Sa lakas ng tinig ng binata, dumagundong iyon sa pasilyo kung nasaan sila ngayon ni Manang. Saktong bababa na silang dalawa ng hagdan nang umugong ang tinig ng lalaki mula sa library na nasa dulong bahagi ng pasilyo sa kanang bahagi ng second floor. Nagkatinginan pa sila ng matanda. Mukhang may kaaway na naman si Sir. Mahina nitong usal. Kumunot ang kanyang noo. Kaaway? Yes, sir. May isang tinig pa ang sumagot, tsaka bumukas ang pinto roon at si Hugo ang lumabas mula sa kwarto. Nakita pa sila nito ngunit mabilis lang silang dinaanan ng lalaki. Hindi ba kayo titigil hanggat hindi niyo ako na ibabagsak? Pwes nagkakamali kayo. Mariing napapikit ang matanda nang muling sumigaw ang may-ari ng silid sa dako roon habang si Ariela wala man lang naging reaksyon o pagtugon sa nakakarinding boses na iyon. Siya ang umakay kay Manang tsaka sila humakbang pababa ng hagdanan. Mukhang galit na galit si Darion. Hindi niya alam pero may kung ano siyang hinala. Ayon sa narinig niya, mukhang may nahuli ang mga itong kaaway. Napakamot siya ng ulo. Paano naman niya naisip ang mga ganoong bagay? Pagbaba nila ay diretso na si Manang sa kusina. Saglit lang siyang nagpaalam para lumabas muna ng mansyon. Kailangan niyang alamin kung ano ba ang nangyayari. Sa garden siya nagtungo. Mula sa garden, natatanaw niya ang buong compound. Maliban sa bahay na nasa likod ng mansyon, hindi niya alam kung para saan ang bungalow na iyon. Maayos ang pagkakagawa at pulido ang bawat detalye. Siguro ay staff house ng mga tauhan ni Sir Darion o baka may iba pa maliban dun. Maya-maya ay inilihis niya ang tingin na may lalaking tauhan na patungo roon. May hawak itong lubid na kagaya ng laki sa panali ng baka. Nagtaka siya at nagtanong sa sarili kung saan ito gagamitin ng bagay na iyon. Nang lumiko ang lalaki, tsaka siya gumalaw upang sundan ito. Bawat madaan ng halaman o puno, saglit siyang magtatago. Ang galaw niya ay parang hindi siya makapaniwala. Sa liksi kasi niya parang hindi normal na gawain yun ng isang simpleng babae. Maya-maya, nasa pader na siya sa gilid ng bahay na iyon. Hindi kayo ang sinusundan ko. Natigilan siya sa hiyaw ng narinig mula sa loob ng bahay. Kung hindi ang boss namin, sino? Sa banta niya ay si Hugo iyon. Si Princess Ares. Hiyaw nito na animoy sumisigaw sa sobrang sakit. Walang princess sa lugar na to, kaya wag mo kaming pinaglololoko. Sa lakas ng singhal na narinig niya, kahit sino ay matatakot. Ngunit siya, hindi.
Mas nanaig ang kagustuhan sa puso niya na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Ngunit iikot sana siya sa likod nun nang bulagain siya ni Manang. "Ariela, anong ginagawa mo? Halika na at patungo na si Sir Darion dito." Anito tsaka siya hinila patungo sa likod ng mansyon. "Pero Manang, halika na kung ayaw mong madamay sa gulo ng amo natin." Halata itong natatakot. "Pasok bilis." Anito nang marating nila ang backdoor. "Ano po ba yun, Manang? Bakit hindi ho..." "Shh! Yung bibig mo!" Tinakpan nito ang bibig niya tsaka siya pinaupo sa kahoy na upuan sa kusina. "Si Sir Dario na isang mafia boss. Pero ang alam ko bumaba na ito sa pwesto niya noong nakaraang buwan. Dahil magulo ang samahan nila dahil sa iba pang sangay ng organisasyon na nais palitan ng head ng samahan. Gusto ng iba palitan si Sir sa isang babaeng anak ng isa sa pinakamataas na kasapi ng samahan. Bumaba si Sir Darion dahil ang alam ko natatakot siya sa isa sa mga matataas na taong iyon. Ewan ko kung tama ang aking hinala, pero sana hindi. Natulala na lang siya dahil sa mga revelasyong narinig mula kay Manang Mitring. Maghahating gabi na, ngunit mulat na mulat pa rin ang mga mata ni Ariela. Hindi kasi talaga mawala sa isip niyang narinig kanina sa bahay sa likod ng mansyon. Sino kaya yun? At sino ang hinahanap nitong Princess Ares? Bumalikwas siya sa kama. Itinali ang may mahabang buhok, tsaka isinuot ang tsinelas. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari. Sa hiyaw ng lalaki kanina, alam niyang tinutorture ito ng mga tauhan ni Darion. Aalamin niya kung sino ang babaeng hinahanap nito. Baka may kaugnayan ng taong iyon sa kanya. Paglabas ni Ariela ng silid, bumungad agad ang kadiliman ng gabi. Pero nakikita pa rin naman niya ang paligid dahil sa ilaw na nakabukas sa dulong pasilyo at sa living room area. At dahil sa lamin ng dingding ng first floor, kaya ang ilaw mula sa labas, malayang nakakapasok sa loob ng kabahayan. Hagdan ang agad niyang tinahak, marahan ang bawat paghakbang upang makaiwas sa ingay ng kanyang mga paa. Sigurado naman siyang tulog na ang mga tao sa loob ng mansyon dahil hating gabi na. Sa kusina si Ariela dumiretso. Uminom muna siya ng tubig pangtanggal sa kanyang kaba. Tsaka siya lumapit sa backdoor na dinaanan nila ni Manang Mitring kanina. Mas madali kasi kapag doon dadaan dahil hindi niya na kailangang umikot sa garden para marating ang bungalow house na nasa likod ng mansyon. Saktong pipihiti na ni Ariela ang doorknob nang bigla na lamang siyang naalerto at napatago sa likod ng pader dahil may kaluskos na nanggagaling sa hagdan at ang mga yabag ang patungo sa kanyang direksyon. Kabang-kaba siya at nagdarasal na sana hindi siya mahuli ng kung sino. Hindi siya nagtangkang sumilip o tignan man lang kung sino ang nasa kusina. Narinig din niya ang pagbukas ng fridge at ang pagpatong ng baso sa mesa. Mabuti na lang at inilagay niya sa lababo ang ginamit na baso dahil kung hindi, magtataka ang taong nasa kusina ngayon. Nagulat siya dahilan para mapatakip siya ng bibig. Mukhang hinila nito ang kahoy na upuan. "Nasaan na? Patay na ninyo kung hindi magsasalita. Aanhin pa ninyo yan. Ngayon na para matapos na at makapagpahinga na kayo." Ang kaba sa puso niya ay dagsa nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon na tila may kausap sa telepono. Ang tinutukoy kaya ni Dario na yung lalaki na rinig niya kanina. Hindi niya malalaman ang pakay nito kung kikitili ng mga tauhan nito ang buhay ng lalaki. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Agad siyang napasilip nang maramdamang gumalaw si Dario. Dahan-dahan ang galaw ng ulo niya para makita ang ginagawa nito. Fuck! Ngunit bigla na lang napahiyaw si Darion nang magtapat ang kanilang mga tingin habang siya ay natulala na lang at hindi na nakaimik dahil sa gulat. "Sir?" Nasabi na lamang niya matapos ng ilang segundo. "Ariela, what are you doing here?" Seryoso nitong sambit. Hindi siya agad nakasagot dahil sa nagdudugtong ng kilay ng binata. "Did you hear the..." Muli nitong tanong. Umiling siya. "Sorry po. Uminom lang po ako ng tubig tapos..." Nauutal niyang sagot rito. Kita ang inis sa mga mata ng lalaki. Nayuko siya dahil baka masigawan siya o kung anuman. Kinakabahan din baka kung anong gawin sa kanya. Gayong narinig niya ang mga sinabi nito sa cellphone. "Forget it. Bumalik ka na sa taas." Kahit mahina, ramdam niya ang inis sa tinig nito. Agad siyang tumalikod kahit dagundong ang kaba sa kanyang puso. "Ariela." Pero nang tawagin siya nito, otomatiko siyang lumingon. "Sir?"
Wala ka narinig, wala kang nakita. Naiintindihan mo? Seryoso nitong usal. Sunod-sunod ang pagtangong ginawa niya bago siya tumakbo pabalik sa itaas. Hindi pwedeng wala siyang narinig at nakita. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari, kaya kailangan niyang iligtas kung sino man yun. Ang kaba ay biglang naglaho habang nagpapalit siya ng damit. Isang jogger na itim at fitted black shirt ang isinuot niya. May face mask sa cabinet kaya yun ang ginamit niya upang takpan ang mukha niya. Isang black cap na hindi niya alam kung kanino. Mukhang naligaw sa walk-in closet niya. Sport shoes na kabibili lang ni Dario ng sinuot niya. Itim iyon na may kombinasyon ng pink. Hindi siya dumaan sa hagdan, sa bintana siya dumaan. May naratri na malapit sa bintana. Halos buwis-buhay ang pag-abot niya sa sanga, marating lang ang mismong katawan ng puno. Sakto lang naman iyon upang makaya siya nito. Mabuti na lang at may jacket siya kaya't hindi nagasgas ang balat niya sa pagpatianod sa puno pababaron. Sigurado si Ariela na hindi rito papatayin ng lalaki. Kaya nang makarating sa garden, tinawid niya ang pader. May ladder na nakatayo sa gilid ng bodega, kaya iyon ang ginamit niya upang makaakyat ng pader. May 7 metro ang taas nun, ngunit na kaya niyang talunin pababa. Maging siya ay namamangha rin sa sariling galaw, pero wala siyang oras ngayon para bumilib sa sarili. Narinig niya na kasi ang ugong ng kotse at palabas na iyon ng mansyon. Ang problema niya ngayon ay kung papaano masusundan ng sasakyan dahil wala naman siyang gamit na kahit na ano. Hindi naman siya si Flash para takbuhin lang ang kotseng umarangkada. Gumilid si Ariela sa puno nang bumukas ang gate. Nasa 6 na metro lamang ang layo niya mula sa gate at nang sumilip siya, tumambad ang palabas na sasakyan at si Darion. Kumabog na naman ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganito siya sa tuwing nakikita niya ang binata. May sinabi ito sa tauhan nang sumara ang bintana ng kotse, tsaka ito umandar. Gulong-gulo siya kung paano niya susundan ang kotse, pero nabuhayan siya ng loob nang may isang motor ang parating. Nang sumara ang gate, ay tsaka siya lumabas sa pinagtataguan at sakto nga harangin ng motor nang maistatwa siya sa kinatatayuan niya. Hands up, kung ayaw mong magkalat ang dugo mo sa kalsada. Ramdam niya ang pagtutok ng baril sa likod ng ulo niya at si Dario nang may hawak ng baril na yun. Humarap ka. Utos ni Darion sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw sa kinatatayuan. Sa sobrang kaba niya, hindi niya yata maigalaw kahit ang mga paa. Hindi siya natatakot dahil sa baril na nakatutok sa likod ng ulo niya, kundi sobrang kaba na hindi niya mawari kung bakit gano'n na lang ang kanyang pakiramdam. Napakabilis ng tibok ng puso niya, na pati ang sarili niya, hindi na rin yata niya kabisado. Sabing harap! Sa lakas ng bulyaw nito, mariin siyang napapikit, lalo na nang hawakan siya sa braso at marahas na hilahin paharap sa dako nito. Anong kailangan mo? Bawat salita ay pabulyaw, madiin at halata ang galit roon. Nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Habang nagsasalita ito, patuloy naman siya sa pag-iisip kung paano malulusutan ang sitwasyon niya ngayon. Pero nang makita niya ang paggalaw ng kanang kamay nito, naalerto si Ariela ng biglaan. Akmang kukunin nito ang cap niyang suot nang mabilis na gumalaw ang dalawang mga kamay. Magkabilang binti at katawan, sa isang iglap lamang ay nasalo niya iyon ng kaliwang kamay tsaka niya pinaikot ang braso nito. Itatapon sana niya patalikod nang maalerto si Darion at isang mabilis na galawang ginawa. Hinawi nito ang braso niya, hinawakan ng kanang kamay tsaka siya nito hinila palapit rito. Ngayon ay nasa mismong bisig siya nito patalikod sa binata. At parang gusto niya mangisay dahil sa kakaibang pakiramdam na tuloy-tuloy na dumadaloy sa buong katawan niya. Animoy bulta-bultahing kuryenteng mabilis na dumadaloy patungo sa kabuuan niya. Who sent you here? Diniin nito ang braso na nakapalupot sa leeg niya. Napapangiwi si Ariela sa sakit at hindi rin siya halos makahinga. Hindi siya pwedeng magsalita dahil oras na ginawa niya yun, malalaman nito na siya ang kausap nito. Tell me. Mas tumitindi ang kaba sa puso niya nang muli itong magtanong, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang makitang naka-sneaker slippers lamang ito. Malakas niyang tinadyakan ng paa nito, dahilan para mapahiyaw si Darion sa sakit. Doon na siya bumuelo upang makaalis sa pagkakahawak nito. Sunod niyang iginalaw ang isang binti. Patalikod niyang sinipa si Darion upang mabitiwan nito ang hawak na baril. Pero sa bilis at liksi nito, hindi iyon nangyari at natigil na lang siya
nang kumasa ang baril nitong hawak. Isa pang galaw mo. Kasabay ng isang nagliliyab na putok ng baril ang nagpatigil sa kanya. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan habang patuloy ito sa paglapit. Nang makarating sa harapan niya, ay hinawi nito bigla ang cap na suot niya. Tumambad at nabuwal ang buhok niya. Malaya iyong lumaylay sa buong mukha niya. Hindi pa rin siya gumalaw. Muli pa sana nito nga hawiin ang suot niyang face mask nang biglang lumabas si Manang mula sa gate at nagsisisigaw ito. Sir, si Ariela sir nawawala. Napalingon ito sa matandang babae. Pagkakataon para mabilis siyang naglaho sa harapan nito. Sa liksi niya ay maiyahalin tulad sa palos ang galawan ng dalaga. Nawala siyang bigla sa dilim na animoy isang anino. Narinig pa niya ang sunod na pagputok ng baril, ngunit nakalayo na siya. Sa bilis niyang gumalaw, kulang na lamang pati ang dinadaanan ay umusok. Nag-iba si Ariela ng daan dahil sa pader na hindi niya kayang maakyat dahil sa taas nun. Sa bakal na gate siya umakyat na nasa gilid ng main gate. Parang segundo lang bago siya lumapag sa lupa sa compound ng mansyon. Mula roon ay mabilis niyang tinakbo ang puno kung saan siya dumaan kanina. Hindi na siya nag-isip kung kaya niya ba o hindi. Ang tanging pinaniwalaan niya ay ang sariling kakayahan at katawan. Taas iyon, ngunit sa bilis at mataas na pagtalon, naaabot niya ang sanga. Maging siya ay nabilib rin sa sarili at napahanga ng husto sa liksi. Ngunit saglit lang iyon dahil napawi agad ang pagkamangha sa sariling kakayahan nang lumapag siya sa sahig ng kanyang silid. Mula sa loob ng kwarto, naririnig niya ang mahinang yabag ng mga paa. Agad niyang isinara ang floor-to-ceiling window at dumiretso sa kama. Kinuha niya ang face mask at ginulo-gulo ang buhok bago nagkumot hanggang leeg, tsaka siya gumilid. Sinilip ko lang po si Ariela kasi nakarinig ako ng kaluskos kanina tapos pagdating ko rito. Narinig niyang bumukas ang pinto pati ang mga salitang iyon ni Manang. Bumukas ang ilaw. Ariela, Inday, nandito ka? Pero hindi siya gumalaw kahit naririnig niya ang mga iyon. Dahil oras na gumalaw siya, makikita ng mga ito ang suot niya ni hindi pa siya nakakapagpalit. Manang, she's here, so stop worrying. Ani Darion. Pero sige na, bumalik na ho kayo sa pagtulog. Madaling araw pa lang. Muli nitong sambit, doon lamang siya nakahinga ng maluwag, lalo na nang mamatay ang ilaw. Paglapat ng pintuan ay naghintay pa siya ng ilang minuto bago gumalaw. Hindi niya na nailigtas ang lalaki kung sino man yun at kamuntik pa siyang nahuli ni Darion, pero ang pinaka-ikinagulat niya ay kaya niyang makipagsabayan sa binata sa isang duelo. Kung wala lamang itong armas, baka na kaya niyang patumbahin ang binata. Pero mukhang duda rin dahil sa galaw nito ay napakagaling ni Darion. Hindi nga maipagkakailang isa itong mafia boss. Pero kung mafia ito, sino naman siya? Ano siya bago siya nawala ng alaala? Tumayo si Ariela. Sa kama nakikita niya kahit madilim dahil sa liwanag ng lampshade. Sinimulan niyang hubarin ang suot na t-shirt. Sinunod ang jeans. Isang napakagandang katawan ng tumambad, isang perpektong hubog, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, tsaka niya inayos ang buhok na nabuhaghag. Isusunod na sana ni Ariela ang top na suot nang mula sa kadiliman ng pader na hindi abot ng ilaw ng lampshade ay may lalaking lumabas mula roon. Tama nga, ikaw ang babae kanina. Halos tumalo ng puso niya sa sobrang gulat. At pati ang naanhok na tap ay bigla na lamang niyang nabitiwan at agad iyong tumikwas. Sa pagkabigla, natulala na lamang siya at kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Darion dahil sa biglang lumantad sa harapan nito. Nang makahuma, maagap na hinuli ni Ariela ang kumot sa ibabaw ng kama at agad iyong itinapis sa pangitaas niya. Doon lang din mismo nakabawi ng tingin si Darion. Nayuko siya sa sobrang kahihiyang nararamdaman. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla siyang itinulak ng binata. Kama ang binagsakan niya. Ngunit matatag ang pagkakahawak niya sa kumot upang kahit papaano maproteksyonan niya ang sarili gamit iyon. Who are you? Madiin nitong sambit. Wala siyang maisagot. Paano siya sasagot kung maging siya? Hindi niya rin alam kung ano at sino ang pagkakakilanlan niya. Answer me, Ariela. Mariin siyang napapikit nang mapasigaw ito. Sa tindi ng galit nito ay ramdam pati sa tinig nito. Hindi ko alam. Nauutal na sagot niya. Kahit anong pagbiga nito, wala pa rin itong mapapala dahil kahit siya,
Wala ding alam. Kanino ka nagtatrabaho? Naayuko na naman siya. Sagutin mo ko dahil baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at ano pang magawa ko sa'yo. May tonong pagbabantayon at hindi man lang nabago ang tinig. Ramdam na ramdam pa rin ang galit roon. Nang hindi siya sumagot, itinayo siya nito hawak ang leeg niya. Napapangiwi siya sa sakit dahil sa pagkakadiin ng kamay nito sa leeg niya. Ni hindi rin siya halos makahinga. Dahan-dahan siyang tumataas sa ere. Hindi ko alam. Pilit niyang sagot. Sinungaling. Ani mo'y isang sakong palay na bumagsak sa sahig ng ihagi siya nito ng biglaan. Umabot siya sa tabi ng pader dahil sa lakas ng pagkakahagis nito. Balakang ang unang tumama at ang gilid niya kaya iyon ang kanyang ininda. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi mo sinasabi ang lahat, Ariela. Kasunod nun ay isang mabigat na palad ang sumalubong sa kanyang pisngi. Hindi na siya nakahuma sa sakit ng katawan niya na kahit ang tumayo, hindi na rin niya magawa pa. Tell me, sinong nagpadala sa'yo? Mission mo rin ba ang patayin ako, ha? Hindi man lang napapawi ang galit sa mga mata nito. Mas sumidhi pa iyon nang muli siyang titigan sa mga mata. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ko, maniwala ka. Nagmamakaawa na siya ng sandaling yun. Ngunit ngisi ang iginanti nito. Tsaka siya pilit itinayo habang hawak siya sa pulsuhan. Wala itong pakailam kung nasasaktan siya. Patuloy lamang siya nitong hinihila tsaka siya itinapon muli sa kama. Anong gagawin mo? Please wag. Hindi ko talaga alam. Nagmamakaawa pa rin siya dahil alam niya kung ano ang gagawin nito. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at isa-isang inaalis ang nasa katawan nito. Habang siya ay patuloy naman sa pag-atras. Ngunit headboard na ang nasa likuran niya. Niloloko mo ba ako? Hindi ako ipinanganak kahapon, Ariela. Tell me, who are you? Muli nitong tanong pero wala pa rin siyang naisagot at bago pa man siya nakaharap sa binata ay magkabilang kamay nitong hinawakan ng paa niya at hinila palapit rito. Wag, maawa ka please, wag. Hindi ako mabait gaya ng iniisip mo. No, please. Ngunit bago pa man niya nasabi ang huling kataga, nasakop na nito ang nakaawang niyang labi. Magmakaawa man, umiyak man, o kahit ang sumigaw man, wala ayong magagawa sa binata ng mga oras na yun na may isa lamang nais, ang makuha ang dalaga na nakahain sa mismong harapan nito. Bakit ba ito nangyayari sa kanya? Wala siyang alam, hindi niya kilala ang sarili, pero bakit ayaw siya nitong paniwalaan? Gano'n na ba siya kasinungaling? Akala niya ay mahabagin si Darion ngunit hindi pala. Kabaliktaran iyon sa nakikita at nararanasan niya ngayon sa mismong mga kamay nito. Tila lantang gulay si Ariela habang nasa sulok ng silid, nakaupo nakasiksik sa corner ng lugar. Patuloy sa paghikbi dahil sa naranasan bago lang, kakaalis lamang ni Darion at hindi na siya nito tinantanan hanggang sa hindi siya umaamin. Pero ano ang kanyang aaminin, gayong kahit sarili niya hindi niya kilala. Mag-uumaga na ng mapagod dito pero siguro kung kaya pa nito, hindi siya nito tatantanan. Patuloy ang paghikbi ni Ariela. Kahit rinig niya ang katok, hindi siya nagatubiling tumayo upang pagbuksan ng tao sa labas. Namamaga na nga rin ang mga mata niya dahil sa sobrang pag-iyak. Ariela! Nilingon niya ang pumasok sa kakabukas na pintuan. Si Manang Mitring. Diyos ko, Ariela! Diyos kong mahabagin! Anong nangyari sa iyo, Inday? Sa gulat nito, napatakbo itong bigla sa tabi niya. Kinuha ang kumot at mabilis iyong itinapi sa kanya. Diyos ko, anong nangyari, Inday Ariela? Bakit ito nangyari? Sino ang may gawa nito? At ang dami mong pasa, Diyos ko. Wala siyang naisagot kundi ang mahigpit na yakap sa matanda. Tsaka siya humagulgol ng humagulgol. Sino? Sino ang may gawa sa'yo nito? Sasabihin ko kay Sir Darion. Sabihin mo, Inday. Siya, Manang. Siya ang may gawa nito. Nanginginig niyang tinig habang nakayakap sa matanda. Wala itong naisagot kundi ang paghaplos na lamang sa likuran niya, ang tanging naitugon nito. 3 araw na simula nang mangyari ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Darion at heto si Ariela. Hindi pa rin matanggap ang nangyari. Nagbago rin ang lahat sa mansyon. Hindi na siya pwedeng lumabas ng kanyang silid. Sarado ang mga bintana. Nakalak iyon at lahat na pwedeng daanan, maging ang nag-iisang pintuan, ay lagi ring nakalak. Bubukas lang iyon kapag dinalhan siya ng pagkain ni Manang. Sobra pa sa bilanggo ang naging turing sa kanya ni Darion.
Mabuti nga at hindi na rin ito nagpakita simula nang mangyari ang ginawa nito. Laging si Manang ang bumubungad sa kanya. Magdadala ng mga kailangan niya at pagkain na rin. Unti-unti na rin naghihilom ang mga pasanyang kagagawan ni Darion at ang sakit sa balakang at gilid ay nawala na rin. Wala siyang ginawa sa kwartong iyon kundi matulog, bumangon, manood ng TV at matulog ulit. Parang gusto na niyang magpakamatay na lang dahil sa nangyayaring ito. Gusto niyang iyumpog ang sarili sa pader, baka sa paraang iyon, makaalala na siya. Ngunit ayaw din niyang kitilin ang sariling buhay dahil lamang sa nangyayari sa kanya ngayon. Inday Ariela, kumain ka na. Si Manang, ngunit hindi siya gumalaw sa kama. Nakahiga lamang at nakatalikod sa matandang kasambahay. Nakatalukbong ng kumot habang tahimik na nakapikit. Dinner na pero hindi siya nagugutom. Kaninang tanghali hindi rin siya kumain pero hindi man lang siya nakaramdam ng gutom. Siguro dahil nalipasan. Ayoko po Manang. Mahina niyang usal. Day, hindi yan pwede. Baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Lumaban ka Inday Ariela. Pasasaan ba't matatapos din ang lahat ng ito? Malumanay nitong usal. Naramdaman niya ang pagtaas baba ng kama. Mukhang umupo ito roon, ngunit hindi siya nagabalang lingunin ito. Dumantay ang palad nito sa likod niya at marahan iyong hinaplos. Kumain ka na anak, para may lakas ka. Tutulungan kita para makaalis ka na sa lugar na ito. Bulong nito sa kanya. Sa tinig nito ay alam niyang nalulungkot. Araw-araw, sa tuwing dadalan siya ng pagkain, lagi itong nagpapaalala na maging matatag siya. Ngunit ngayon niya lamang narinig ang salitang iyon. Bigla siyang bumalikwas ng bangon at agad humarap sa matanda. Totoo ho Manang? Sumenyas itong tumahimik dahil hindi nila alam na baka may nagmamatsyag sa kanila. Tumango ang matanda kaya doon na siya nagsimulang ganahan at napalitan ng galak at kalungkutang tinataglay. Sinabi ni Manang na bukas sa ng umaga, aalis si Darion kaya pagkakataon daw iyon para ibigay nito ang susi sa kanya ng bintana. Nagkaroon siya ng pag-asa kaya nga halos tumalon siya sa galak. Nang matapos siyang maghapunan, lumabas na si Manang habang siya ay naiwang mag-isa na naman. Nakabukas ang TV at isang music video ang palabas. Hindi niya napigilang umindak dahil bukas makakalaya na siya sa impyernong lugar na to. Sunod-sunod siyang umindayog na animoy walang buto ang bewang at isa-isa niyang tinanggal ang damit dahil mag-half-bath siya. Ngayon lamang siya nabuhayan ng loob dahil sa sinabi ni Manang Mitring. Muli niyang inihagis sa ere ang pang-itaas na damit. Umikot ng 2 beses at ipinitik ang bewang. 1, 2, 3. Sa saya niya, hindi na alintana ni Ariela na mula sa isang sulok na bahagi ng kwarto may nakatago roong hidden camera. Napapangiti ang binata habang nakatutok sa screen ng laptop ang mga mata nito, katapat ang isang baso ng alak habang ang mata hindi mapoknat sa pinapanood niya. Napapamura pa nga siya. Hindi rin magkanda o gaga ang katawan niya na animoy nagliliyab sa sobrang init na nararamdaman niya. Boss! Ngunit nang marinig mula sa labas ang tinig ng tauhan, bigla niyang naitiklop ang laptop. What? Sa lakas ng bulyaw nito ay tila nagdadalawang isip na ang tauhan kung dederecho o hindi. Hugo, pumasok ka. Istorbo. Inis nitong sambit. Napilitang pumasok ang lalaki at sinabi ang nais nitong sabihin. Tumawag ang mami mo, boss. Yun lang? Tumaas ang kanyang kilay. Opo. Wala nang iba, yun lang. Inistorbo mo ko dahil lang dun. I don't care kung tumawag man siya, okay? Get lost, bago pa maubos ang pasensya ko sa iyo, Hugo. Sa diin ng bawat kataga nito, kahit hindi pa natatapos ang sasabihin, kumaripas na ang tauhan palabas ng library ni Darion. Binuksan ni Darion ang laptop ngunit wala na ang dalaga dahil mukhang pumasok na ito sa banyo. Sunod-sunod ang pagmumurang ginawa niya. Hindi alam kung bakit siya naiinis. Siguro dahil sa naudlot na panunood. Muli siyang napamura at halos mawasak ang laptop dahil sa lakas ng pagkakasara nito. Kalalabas lamang ni Ariela ng CR at patungo na siya sa walk-in closet upang magbihis nang bigla na lamang nadulas ang dalaga sa tubig na mula rin mismo sa katawan niya. Segundo lamang ang pumagitna nang bigla siyang natumba at tumama ang ulo niya sa bakal na parte ng kama. Ouch, Manang! Ngunit nawala na siya ng malay bago pa man makasigaw upang humingi ng tulong. Princess Ares!
Sa lakas ng hiyaw ng lalaki ay hindi alintana ng dalaga ang panganib. Nakalabas ang kalahating katawan niya sa bintana ng sasakyan habang hawak ang isang mataas na kalibreng baril at sunod-sunod na pinatatamaan ng nasa unahan nila sa isang black MW. "Princess, kumapit ka!" Ngunit bigla siyang napahawak sa parte ng sasakyan nang gumewang-gewang ang kotseng sinasakyan nila. Tinamaan ng gulong nun. Sa bilis ng pangyayari, nagawa niyang makatalon, ngunit ang kasama niya hindi na nakaligtas. Dahan-dahan ang ginawa niyang paggapang upang makalayo sa nangangamoy gasolinang sasakyan. "No!" Biglang napabalikos ng bangon ng dalaga. Tagatak ang pawis kahit air-conditioned ang silid na kinaroroonan. Nasa kama siya at may saplot na rin. Gayong bago siya nawalan ng malay, ay tanging kapiranggot na towel ang tanging nakatapi sa kanya. Pilit niyang inalisa ang lahat dahil tila bumabalik na ang nawawalang mga alaala. Mayo siya at lumapit sa human-sized mirror. Siya si Ares, anak ni Dominic Lustros. Inayos niya ang pagkakalaylay ng buhok niya. Hinawi iyon at inilagay sa likod ng kanyang tenga. Hindi siya si Ariela. Ares ang kanyang pangalan at nang oras na naaksidente siya, may hinahabol pala siya. Isang tauhan na nagtaksil sa kanyang daddy. Kaya pala magaling siya sa mga labanan dahil isang mafia lord ang kanyang daddy at isa siyang mafia princess na dapat ay isasalang para sa pamumuno ng isang malaking organisasyon na talagang inaayawan niya. Oo nga't nabuhay siya sa ganoong uri ng buhay, ngunit ayaw niyang humawak ng isang samahan dahil bukod sa babae siya, mas gusto niya ng normal na buhay. Biglang pumihit ang doorknob, isang iglap, mabilis niyang tinawid ang kama at bumalik sa pagkakahiga niya. "Kailangan bang dalhin sa hospital, Doc?" Wika ni Darion. Naikuyom niya ang kamao ng lihim. Ang hayop na Darion, hinding-hindi niya kakalimutan ang kababuyan nito. Walang injury sa ulo niya. Gasgas lang na dahil sa pagkakabagsak sa matigas na bagay. Don't worry, magigising din siya. Tahimik lamang siyang nakikinig habang nagkukunyaring tulog, nakatalikod sa mga ito. Nang magpaalam ang doktor, napalunok siya ng sunod-sunod dahil ramdam niyang may nagmamasid sa kanya at iyon ay si Darion. Maya-maya, may gumalaw sa gilid ng kama. "You're so beautiful, Ariela." Pigil na pigil ang kanyang paghinga dahil sa salitang binitiwan ng binata, pero napalitan ng kakaibang damdamin nang haplusin nito ang buhok niya. Parang hindi siya makagalaw dahil sa kakaibang pakiramdam na yun na pilit lumalabas kahit na ayaw niya. "I'm sorry." Mahinang wika nitong muli. Sinunod nitong haplusin ang pisngi niya. Gumalaw ang kama. Mukhang mas malapit na ito ngayon. Pilit siyang nagkunyaring tulog kahit nagkakarambola na ang puso niya sa lakas ng kabugnon. Baril. Naibulong ng isipan niya nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Si Darion ay gumalaw din sa kinaroroonan at sunod-sunod na napamura. "Sir, may mga..." Hiyaw iyon ni Manang Mitring. Alam niyang kumaripas itong pumasok sa silid na kinaroroonan nila ni Darion. "Manang, dito ka lang. Bantayan mo si Ariela." Seryoso nitong wika. "Sir, marami sila at tinahanap nila ang babaeng Ares ang pangalan." Takot na takot nitong sabi. Siya yun, siya si Ares. Pero kahit narinig niya, hindi pa rin siya gumagalaw sa kinahihigaan niya. Sunod-sunod ang alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Sa bawat tunog na pumapainan lang sa bawat sulok ng mansyon ay siya namang hiyaw ni Manang Mitring. "Ariela, halika bilis. Magtago ka rito, Inday." Hiyaw nito nang dumungaw siya sa bintana ng kanyang kwarto. Animoy normal lamang iyon at hindi alintana ang putukang nagaganap sa paligid. Nilingon niya si Manang. "I need to go, Manang." Seryoso niyang usal. Kahit natatakot ang matanda, nagawa pa rin itong tumayo at takbuhin siya nang sipain niya ng malakas ang salaming dingding. Gawa yun sa glass kaya't madaling nabasag. Bakit nga ba hindi niya iyon naisip agad? Siguro dahil hindi na rin nagpa-function ng maayos ang isipan niya. "Ariela, huwag kang tatalon dyan. Baka mapano ka." Nginitian niya ang matanda. Simula nang narito siya, si Manang ang tanging nagpakita ng kabutihan at pag-aalala sa kanya. Kahit sa maikling panahon, naramdaman niya ang pagiging ina nito sa kanya. Nakakalungkot lang na kailangan na niyang umalis dahil kung hindi, baka makapatay pa siya ng tao dahil sa kalapastangang ginawa ng taong iyon sa kanya. "Salamat sa lahat, Manang."
Huling wika niya bago kumapit sa sanga ng punong kahoy sa tapat ng bintana. Animoy walang buto kung makapaglambitin at umikot-ikot sa tayong sanga. Tsaka ito tumalon mula roon at lumapag ng tayo sa lupa. "Princess!" Hiyaw ng dalawang lalaki. Oo, malakas ang loob niya dahil naroon sa baba ang dalawa sa mga tauhan ng ama niya. Naghihintay sa pagbaba niya. Kargado ng matataas na mga baril at handang ialay ang buhay para lamang siya ay maproteksyonan. "Baril!" Aniya agad namang inabot ng isa ang hawak nito. Bago siya sumunod, tinignan niya muna si Manang at kumaway rito habang nakamasid ang matanda sa bintana sa itaas niya. Nakita niya ang pagpupunas nito ng mga mata. Ngumiti siya bago tumakbo paalis. "Dito po," wika ng isa sa kanyang kasama. "Si Dad, is he okay?" "Naghihintay lamang po siya sa inyo, Princess." Wika ng isa pa sa mga ito. Patuloy ang palitan ng putok ng mga baril. Sa banta niya ay nakikipagtagisan si Darion at ang mga tauhan nito sa mga tauhan ng kanyang daddy. Wala itong alam na cover lamang ang mga ito upang siya ay makatakas. "Nasaan si Ariela, Manang?" Sa lakas ng hiyaw ng binata, tila nabingi yata ang matanda. May tama ito sa braso at panay ang pagdurugo nun. Ngunit wala itong pakialam, ni ang talian hindi man lang nag-abala. Sir, tumalon po si Ariela sa bintana." Natatakot na sagot ni Manang. "Ang sabi ko, bantayan mo, Manang." Tinakbo nito ang bintana. "Napakataas nito para sa kanya. How can she..." Sir, para siyang sanay na sanay. Napakadali lang po niyang sinipa ang salamin. Tsaka kumapit po sa sanga ng puno. Umikot-ikot siya bago lumapag sa baba. Mariing napapikit si Manang dahil sa muli niyang pagmumura. "Boss, ang hinahanap nila ay si Ariela. Siya si Princess Ares na tinutukoy nila kanina pa, ang anak ni Dominic Lustros." Mula sa kung saan, tumambad si Hugo, isang mabilis na paliwanag ngunit sa mukha ni Darion, tila gulat na gulat ito. Kaya pala wala silang makitang profile ni Ariela dahil hindi ito ordinaryong babae lamang. Dapat ay naghinala na siya una pa lamang, pero ang akala lang naman kasi niya ay isa itong espiya. Ngunit mukhang isang napakalaking pagkakamali ang nagawa niya. Hindi basta-basta kalaban ng ama nito, ang mafia lord na kaka-retired lamang. Ibig sabihin kung anak si Ariela ni Lustros, meaning ang dalaga ang tinutukoy ng samahan na susunod na mafia lord dahil bumaba siya ng kusa. Isang malakas na mura na naman ang lumabas sa bibig nito bago tumalikod. "We need to find her, Hugo." Aniya na ikinagulat ng tauhan. "Boss, wala tayong laban sa mga taong yun." Nanlilisik ang mga matang nilingon ng tauhan. "I don't care. I need to find her. Ariela or Ares is mine. Akin lang siya." Singhal nito. Napailing na lang ang lalaki dahil alam nitong seryoso ang boss sa mga sinabi. Princess Ares Dalmacio Lustros ang totoong pangalan niya. Hindi na rin siya ngayon nagtataka kung bakit halos alam niya ang lahat ng paraan ng pakikipaglaban. Dahil 4 na taon pa lamang siya, hinubog na siya ng kanyang ama upang maproteksyonan ng sarili. 4 na taon lang kasi siya noon nang ambushin ng mga kalaban ng sinasakyan nila ng kanyang mami. Himalang nakaligtas siya sa malagim na sinapit nilang yun. Ngunit ang mami niya, tad-tad ng bala ang katawan. Himalang maituturing na buhay siya sapagkat ginawang panangga ng ina niya ang katawan upang maprotektahan siya sa mga balang dumadaan sa buong bahagi ng sasakyan. Himala rin na hindi siya nakita dahil kahit kita niyang patay na ang mami niya, ni minsan hindi siya umiyak man lang. Yun ang isa sa mga panahong nabigyan siya ng tapang. Pinahid niya ang luhang tumakas sa mga mata niya at umupo sa gilid ng kanyang kama. Sa tuwing maaalala niya ang pangyayaring iyon, gusto niyang ubusin lahat ng pumatay sa kanyang mami. Ngunit ang sabi ng ama niya, huwag nang ungkatin ang nangyari na at ito na raw ang bahala sa lahat. Umaasa siya na sana, makita man lang niya isa man sa may mga kagagawan sa pagkasawi ng ina niya upang makaganti siya. Ang matadtad rin ng bala ang katawan nito. Sa paraang iyon, baka maibsan ang galit niya sa mga hayop na yun. 2 buwan na nang makalaya siya kay Darion at narito siya sa Tagaytay para sa saglit na katahimikan at upang mawaglit sa isipan ng lahat ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Tumayo siya upang maligo nang bigla na lang tila hinahalukay ang kanyang sikmura.
Dali-dali siyang tumakbo sa banyo para ibuhos ang lahat ng nagpapasama sa kanyang sikmura. 1, 2, 3 duwal. Ngunit ano ang ilalabas niya kung hindi pa nga siya nakakapag-agahan? Kakagising lamang niya ngayon at mag-aalas 6 pa lang din ng umaga. Nang tila mahimasmasan, lumapit siya sa lababo sa tapat nun ng salamin. Pinagmasdan niya ang sarili. Parang nangangayayat siya. Ang eye bags ay halatang halata na rin. Paanong hindi siya magkakaganito kung sa 2 buwan wala siyang ibang inisip kundi si Darion? Hindi niya alam kung bakit pero lagi niyang hinahanap ang lalaki. Ang amoy nito, ang boses at kahit ang mukha nito. Nagawa na nga rin niyang maghanap ng kulo na kaamoy ni Darion pero hindi pa rin napapawi ng pabango ang kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan at naramdaman sa tanang buhay. Naisip na nga niya na baka kinulam din siya ng taong yun pero imposible naman at sa katauhan nito sigurado siyang hindi ito ang tipo ng lalaki na gagawa ng ganoong kalukuhan. Kahit medyo mabigat ang pakiramdam, naligo pa rin siya tsaka nagbihis ng dress. Isang floral dress na sumakop hanggang sakong. Ngayon lang ulit siya nakapag-dress simula nang umalis siya sa mansyon ni Darion. Criss-cross type ang dress na yun at koto ng tela na nakakapagbigay ng kalmadong pakiramdam sa kanya. Isang pares ng flat na bakya ang isinuot niya bago bumaba para mag-agahan. Magandang umaga po, Ma'am Ares. Magandang umaga rin, Manang Diday. Tinungo niya ang kusina. Sumunod ang may edad na katiwala ng bahay niyang iyon. Anong gusto niyong agahan, Ma'am? Naupo siya sa kahoy na upuan sa kusina. Tinapa, tuyo at ginisang sayote, Manang. Nagsimula siyang magsali ng mainit na tubig sa tasa. Ako na po, Ma'am. Anito nang siya ay makita. No need, kaya ko na, Manang. Ngumiti siya kaya tumalikod ang matanda. Kumakain po pala kayo ng tuyo at tinapa, Ma'am. Ang akala ko ayaw po ninyo ng mga ulam na matapang ang amoy. Hindi ko nga rin alam, Manang. Nang makapagtimpla, kumuha siya ng wet bread tsaka naghanap ng palaman. Wala po bang liver spread, Manang? Nilingon siya ng babae. Ma'am, ayaw niyo po nun, hindi po ba? Sige po, ibibili ko po kayo. Nagpanik na ito nang makita ang kanyang reaksyon. No need, Manang. Ako na lang ho ang bibili. May store naman dyan sa unahan. Ituloy niyo na ho yan at ako na ang lalabas. Alam niyang nagtataka si Manang. Kahit naman siya'y nagtataka rin. Pero hindi naman niya iyon binigyan ng malalim na kahulugan. Ang ganda ng sunrise sa silangan. Tumambad iyon nang lumabas siya ng gate. Napapikit pa siya nang marinig ang huni ng pipit sa sanga ng puno sa tapat ng kanyang bahay. May mayabong kasing puno ng akasya roon na namumulaklak. Ang ganda ng araw ngayon. Sana ganito na lang araw-araw. Walang masamang panahon. Paghakbang niya ay napangiti siya. Isang malawak na subdivision ang nilalakaran niya. May tindahan sa unahan kaya doon siya tutungo. Finally, I found you. Ngunit biglang tumalo ng puso niya nang may pamilyar na tinig siyang narinig mula sa likuran niya. Kilala niya ang boses na yun kaya natuod siya sa kinatatayuan at hindi man lang nagawang makalingon. Pumihit ang lalaki patungo sa harap niya. Kala mo ba'y makakapagtago ka ng matagal, Ares Lustros? Nagulantang siya sa itinawag nito. Hindi niya alam kung paano magre-react dahil ang nasa puso niya lang ngayon ay talagang namimiss at kailangan na kailangan niya ang taong ito. Miss me? Hindi siya nagsalita at maging siya, nagulat din sa sunod niyang ginawa. Bakit ang tagal mo? Hiyaw niya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hey, what the? Stop crying. Bakit ka? Kita ng dalaga ang pagpapanik nito nang makita ang sunod-sunod na pagluha niya. Sorry, okay? Fine, sorry. Nag-aalangan ito kung lalapit o hindi. Nakakainis ka. Muling usal niya at isang malutong na sampal ang kanyang iginawad. What the? Anong kasalanan ko? Napalakas ang boses nito kaya napahagulgol na siya na hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Nilingon nito si Hugo. Stop laughing. Help me here, would you? Anito sa tauhan, ngunit umatras ang lalaki. Ikaw na ang may kasalanan dyan, boss. Anito nang nakatawa. Anong kasalanan ko? Ang tagal mo, bakit ngayon ka lang? Singahal niya habang patuloy sa pag-iyak. What? Gulat na tanong nito na alam niyang hindi nito naiintindihan. Hindi alam ni Ares kung papaano naging ganito ang pakiramdam niya sa taong ito.
Dahil noong nakaraang mga buwan ay halos isumpa niya si Darion. Ngunit ngayon parang ayaw niya itong umalis. Sa higpit ng pagkakayakap niya, alam niyang gulong-gulo ang binata. Pero nagawa pa rin itong gumanti ng yakap sa kanya. Pagkabitaw niya, nagtatanong ang mga matang nakita niya kay Darion. Seryoso ito pero may malalim na iniisip. Maging siya'y ganun din at ni isang sagot ay wala. Saktong bubukasan na ang bibig niya nang may 3 mga magagarang sasakyan ang tumambad sa harapan nila. Napalingon sila ni Darion ng sabay. Umatras si Ares dahil kilala niya kung sino ang nasa loob ng kotseng iyon. Pero sa susunod na pangyayari, hindi niya na napag-isipan ng lahat nang makitang tumutok ang baril ng ama niyang kalalabas lamang ng isa sa mga sasakyang yun. Sa isang segundo, ipinutok nito ang walang pakundangang hawak na baril. Ngunit sa bilis niya, nagawang iharang ni Ares ang sarili sa mismong harapan ng binata. Naitulak pa niya ito bago siya lumagapak sa simentong kalsada. "Ares!" sigaw ng kanyang daddy. "No, Ariela!" Mabilis na lumapit si Darion sa kanya. Hinawakan ang kanyang ulo. "Please don't. Please stay with me. Dadalhin kita sa hospital. Gumising ka please." Nakatitig lamang siya kay Darion habang buhat siya nito patungo sa sasakyan. "Tabi!" Narinig niya yon. "Princess, no. I'm sorry, wake up. Please, huwag mong iiwan si daddy." "Tabi! Papatayin ko kayong lahat. Tumabi kayo." Walang nagawa ang ama niya kundi ang tumabi. Nanlilisik ang mga luha ang mga mata ni Darion. Kitang-kita niya iyon. "Stay with me, Ariela." Iyon ang patuloy niyang naririnig hanggang sa nangihinang napasandig siya sa braso ni Darion. "Hugo, bilisan mo." "Binibilisan na, boss." Hiyaw ng tauhan. "Stay with me, please." "Nananampal ka pa nga kanina, diba? Do it again, please. Do it again. Huwag ka lang pipikit. Sampalin mo ko, please." Natawa siya kahit nangihina. Hawak ang kaliwang gilid niya na tinamaan ng bala. "Hindi ako nagbibiro. Sampalin mo ko." Kahit kailan, siraulo talaga ang taong to. Hanggang sa makarating sa hospital, pilit siyang ginigising ni Darion. Narinig pa niya ang sunod-sunod na putok ng baril nang walang lumapit na stretcher at mga nurses. "Uubusin ko kayo kung hindi niyo bibilisan." Hiyaw at takot ang pumagitna sa pasilyo ng hospital. Maging ang mga tao ron ay tumakbo na palayo dahil sa takot sa binatang may hawak na baril. Ngayon ay nakita niya na kung paano matakot si Darion. Habang inilalatag siya sa stretcher, ay naroon lang ito nakasunod. Huli niyang nakita ng dahan-dahan niyang ipikit ang mga mata dahil tila dinuduyan siya at gustong-gusto ng matulog. Narinig pa niya ang sigaw ni Darion, ngunit ngumiti lang siya bago tuluyang napikit. Ilang oras nang nakaupo si Darion sa waiting area ng operating room kasama ang 5 niya mga tauhan. 2 bakanting upuan ang pagitan nila ng ama ni Ariela. 10 ang mga kasama nitong mga tauhan. Halos mapuno ang pasilyo sa kanila pa lamang. Bawat isa ay may kanya-kanyang dalang matataas na kalibre ng baril. Kaya kung may gustong dumaan sa pasilyong iyon na hindi na lamang tutuloy at lilipat ng ibang daan dahil na rin sa takot sa mga naroon. Walang tinig o tunog ng kahit na anong bagay ang maririnig. Walang nais magsalita dahil lahat ng atensyon nasa nakasaradong double door ng OR. Kabang-kaba si Darion, hindi dahil sa malapit lang ang dating mafia lord na daddy ni Ariela, kundi sa anak nitong hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa loob ng silid na yun. "Kapag may nangyari sa anak ko, mapapatay kita." Mahina, ngunit ramdam ang galit sa salitang yun. Hindi niya nilingon ang nagsalita. Nakatutok lang ang tingin niya sa paanan. "Ikaw ang mauuna." Aniya't hindi siya natatakot kahit sabihin pang mafia lord ito at isa sa may pinakamataas na katungkulan sa samahan. Dahil oras na may nangyari sa talagang mahal niya, makakapatay siya ng tao kahit ama pa ito ng babaeng gusto niya. Bumaba siya mansago sa organisasyon bilang mafia boss dahil gusto niyang magbago ng daan. Ilang taon na rin kasi na nasa samahan siya at gusto rin niyang bigyan ng pagkakataon ang iba para mamuno. Hindi dahil takot, kundi dahil gusto na rin niyang magkaroon ng peace of mind, lalo na't nalaman niyang hindi na siya pinipilit ng mami niya na magpakasal. Siguro, natakot din ang babae na baka masama sa gulo dahil sa kanyang trabaho. Sinadya naman talaga niyang ipangalan Daka na isa siyang masama at mafia boss upang babae na agad ang umayaw sa kanya.
Kahapon lang umalis ang mami niya para magbakasyon abroad. Wala naman siyang pakailam sa gusto nito. Sadyang nasiyahan lang siya, nahayaan na siya nito sa mga gusto niya at kung sino ang babaeng napupusuan. Ilang buwan din bago niya nagawang matrace ang kinaroroonan ni Ariela. Ares kung sa totoong pangalan, pero mas gusto pa rin niya ang Ariela dahil sa pangalang iyon siya nagkaroon ng pagmamahal sa dalaga. Nang bumukas ang OR ay sabay na tumayo si Darion at ang ama ng dalagang si Dominic. Sino ang... Ako, Doc. Sabay din silang sumagot ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa. Ako, Doc, ang ama. Ako, Doc, ang asawa. Sabay ulit na nagsalita. What? She's mine. So I'm her husband. Paliwanag niya. By the way, ang pasyente ay ligtas na. Muli silang nagkatinginan at sabay na napabuntong hininga. Thanks God. Ani at lumayo ng isang hakbang ang ama ni Ariela. Hindi na lamang niya pinansin ang lalaki at nakipag-usap sa doktor. Nakuha na raw ang bala sa gilid nito at mabuti na lang din. Hindi tumama sa lungs nito ang bala. Nakahinga rin siya ng maluwag. Pero may isa pang dapat kayong ipagpasalamat. Natigilan si Darion, pati si Dominic ay napatingin na rin sa doktor. Your wife is 2 months pregnant. Natulala siya ng saglit at hindi nakapagsalita agad. Wait, what? Ibig sabihin, magiging lolo na ako? Napalingon siya sa nagsalita. Nakita niya ang galak sa mga mata nito. Yes, Sir Lustros. Nilingon nito ang mga tauhan. Umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Utos ng may edad na lalaki sa mga tauhan. Tumalima naman ang lahat kaya nag-utos rin siya gaya ng utos ng lalaki sa tabi niya. Maging ang doktor kasi alam niyang natatakot na rin. Magiging daddy na ako? Bulong niya na animoy hindi pa rin makapaniwala. Himala na lang na nakasurvive ang pasyente. Saglit kasi siyang nawalan ng heartbeat. Nagulat na lang kami nang bumalik ang pulso ng mabilis. Lumaban siya para sa mga anak niyo. Mga anak? Kunot noong tanong niya. Yes sir, triplets ang mga anak niyo. 3 ang mga apo ko? Seryoso ba ito, Doc? Dahil kung hindi, pwede ka nang mamatay. Nagulat siya sa inusal ng ama ni Ariela. Napalunok ang doktor at sunod-sunod na tumango. Mabuti at ikaw, Darion. Sige na, total magkakaapo na ako. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, pero mukhang sa ngiti nito, alam niyang hindi ito galit. Umabot ng 3 linggo bago tuluyang nakalabas si Ares ng hospital at si Darion ang nasa tabi niya buong panahong nasa hospital siya. Nagulat nga rin siya nang sa tuwing dadalaw ang daddy niya ay masaya lang ito. Abay nagulat siya sa reaksyon nito tuwing makikita nito si Darion. Mukhang nagiging maayos ang lahat nang hindi niya inaasahang mangyayari. Ang galit niya kay Darion ay tila pinalis ng biglaan. Siguro dahil nakita niya kung paano umiyak si Darion noong nabaril siya ng kanyang ama. Hindi naman iyon sinasadya kaya hindi siya galit sa daddy niya. Alam naman kasi niya kung gaano siya kamahal nito. Nang lumabas sila ng hospital, hindi pumayag ang daddy niya na iuwi siya ni Darion sa mansyon. Dahil hanggat hindi raw sila kasal, ay hindi nito ibibigay ang anak nito sa binata. Natatawa na lang siya sa tuwing magtatalo ang dalawa. Magiging ama na ako tapos ayaw mong ipaubaya ang anak mo sa akin? Hindi, dito siya sa akin hanggat on the process pa ang kasal nyo. Ang swerte mo naman. Singhal ng ama niya. Tsaka na naman nagunahan sa pagbunot ng baril at sabay nagtutukan ng mga armas. Tumigil kayo kung ayaw ninyong sa gazebo kayong dalawa matulog. Inis niyang usal kaya't kanya-kanyang tago ng armas ang dalawa. Napakasaya niya lalo na at nasa tabi niya ang daddy niya at si Darion na siyang magiging ama ng kanyang triplets. Ayoko. Please sweetie, masarap naman to eh. Kamot batok na usal ng binata. Ngunit isang irap ang pinakawalan niya. Pink nga eh. Okay fine, I will buy it. Tumalikod ito, ngunit humabol siya at hinawakan ito sa braso. San ka pupunta? Sabi mo ayaw mo ng milon, kaya bibili ako ng... Iiwan mo ko rito? Hindi mo naman pala ako mahal. Halos maglupasay na siya dahil sa pag-iyak. Nilingon siya ng lalaki. Okay, hindi na. Please stop crying, sweetie. Sa isang salita lang, natigil ang pagngawa niya. Kamot batok na lang ang ganti nito. Ito ang talagang hinahangaan niya sa lalaki dahil marunong na itong magkontrol ng galit. Hindi gaya ng dati na basta galit ay galit lang.
Hindi niya alam kung hanggang kailan lang iyon o baka dahil buntis lang siya kaya ito ganun, pero pipilitin niyang baguhin ang ugali ng lalaki. Sige na, isasama na kita. Sa lapad ng ngiti niya, napisil na lamang ng binata ang ilong niya. Civil wedding ang naging kasal nila. Isang simpleng kasal lang yun dahil yun ang gusto niya. Tutal, ikakasal naman sila ulit kapag nanganak na siya. Sa compound lang ng mansyon ng bahay nila ginanap ang reception. Piling bisita lang din at mga kasama sa samahan ng naroon. Nagpaliwanag na rin ang ama niya na hindi na pwedeng siya ang humalili dahil buntis nga siya. Ayaw na rin ni Darion kaya tinanggap na lang ng mga ito ang pasya nilang mag-asawa. Tutal ay magkakaanak na sila kaya kailangan talagang maging normal na ang buhay at para hindi manganib ang mga anak nila sa hinaharap. Hindi gaya niya na dahil sa trabaho ng dad niya kaya nawala ng maaga ang kanyang mami. Hindi siya tutulad doon, kaya habang maaga, kailangan nilang lumayo na sa samahan at maging simpleng mamamayan na walang panganib at kinatatakutan. Darion! Sa lakas ng sigaw niya, bigla na lamang napabalikos ng bangon ng kanyang asawa. Why? What happened, sweetheart? Kapaang malaking tiyan, pilit siyang napaupo sa gilid ng kama. Manganganak na yata ako. Baka hindi naman, matulog na tayo, baka mawawala rin. Kalmadong usal nito at bumalik sa pagkakapikit. 3 beses na kasi itong nangyari tapos pagdating ng hospital, wala naman pala. Sabing manganganak na nga eh. Itinulak niya sa kama kaya't kumalabog ito sa sahig. Aray, ang kamay ko, sweetie naman. Kailangan bang ganituhin mo ang asawang mo palagi? Malumanay nitong reklamo. Manganganak na nga. Nang tila may bumulwak sa ilalim niya ay doon na tumayo si Darion. Sabi ko sa iyo eh. Oo, ito. Kukunin ko na mga gamit. Dad, Manang, help me here. Sira, manahimik ka dyan. Huwag kang mandamay dyan. Nang ginawa mo ba to? Dinamay mo sila? Hindi naman diba? Kaya magtiis ka. Aniya, kahit nananakit ang tiyan niya. At paika-ika ang lakad palabas ng silid. Sunod-sunura na lang si Darion hanggang sa makapasok sila ng kotse. Ang dad niya ang nagmaneho at siya at si Darion ang nasa backseat. Sige, hinga lang. Hingang malalim, misis. Kaya mo yan. Sa lakas ng hiyaw niya, tila napuno na yata pati ang buong lugar. Nakayuko hawak ang kamay niya ang tanging nagawa ni Darion. Ayaw nitong tumingin dahil natatakot raw. Napapangiwi ito dahil sa lakas ng pagkakapiga niya sa kamay ng asawa. Babae ang bunso niyo. Sa lakas ng hiyaw ng baby ay napangiti siya. Tumingin si Darion sa kanyang paanan. That's Ayela. Bulong nito nang nakangiti. It's a baby boy. Wika ng doktor. That's Arken. Muli nitong sambit at sa huli ay lalaki na naman. That's my Armes. Pagod siyang hinalikan sa labi ng asawa. Thank you, sweetie. Mahal na mahal kita. Well done. Ngumiti siya nang mailapag sa ibabaw niya ang isa sa 3. Hawak ni Darion ang 2 sa triplets. I love you. Sambit nito. Ngiti ang tanging naitugon niya dahil sa sobrang pagod, hindi na siya halos makapagsalita pa.